Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga bumubuo ng iyong napakagandang channel sa YouTube. At sa lahat ng mga silent at active listeners and commentators na palaging nakatutok at nag-aabang sa mga bagong uploads mo. Simula kasi nung unang beses kong makinig ang programa ninyo ay nakahiligan ko na kaagad po ito. Active ako sa comment section at madalas akong magbigay ng opinyon tungkol sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong channel. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rafael. I am 22 years old and a college student dito sa isang state university sa Bulacan. Architecture ang kurso ko. Kung tinatanong ninyo kung bakit ito ang kinuha ko, ang masasabi ko lang ay na-appreciate ko kasi ang texture ng mga establishments. Na-appreciate ko ang design. Alam niyo yon, yung parang everything nowadays ay dumadali na without compromising its design. Lahat madali nang magawa at makuha. Anyway, February 14, 2022 noon, habang nakikinig ako sa bagong upload sa Papa Dudut Stories, may napakinggan akong isang story. Kinikilig ako noon sa tinampok ninyong kwento. That day, kahit nasa loob ako ng jeep, pinagtitinginan ako ng mga tao. Pero ewan ko, dinala ako ng Papa Dudut Story sa mundong walang problema. Sa mundong nag-i-exist ang pag-ibig. Dinala ako ng vibe na yon kinabukasan. The day na nakilala ko siya, ang taong tila babago sa aking buhay. Natatandaan ko pa noon, pasakay na kami ng jeep ng kaibigan kong si Jordan, nang may mapansin akong pasahero na kumuha ng atensyon ko. Isang napakagandang babae. Ewan ko ba pero kinilig ako nung makita ko ang babaeng yon. Natahimik lang habang nakasilip sa bintana ng jeep. At nang sumakay nga kami ni Jordan sa loob, hindi ko maiwasang mapasulyap sa babaeng yon. Hindi ko naman magawang makipagkilala kasi very awkward para sa first impression kaya hinayaan ko lang. Pero tinandaan ko yung uniformeng suot niya. Kasi bala ko noon na pumunta ako sa school niya at doon ako tatambay para makita lamang ang babaeng yon. So yun nga, habang nasa jeep kami ay napansin nga ng kaibigan ko na pasulyap-sulyap ako sa babae noon at halos katapat ko lang. Diskartehan mo na brother. Mukhang single eh. Pabulong na wika ni Jordan sa akin. Ha? Paano mo nalaman? Nagulat ko pang tanong sa kanya. Pero pabulong. Ayaw ko naman kasing gumawa ng eksena. Baka kasi makahalata si Miss Beautiful. Kung may boyfriend yan, hindi yan magkukommute mag-isa. Basta alam ko lang. Ligawan mo na. Wika ng kaibigan ko habang nilakasan niya noon ang kanyang boses sa huling pangungusap niya. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Kukunyatan kita dyan eh. Pabulong na asaway ko sa kaibigan ko. Pero mukhang nakahalata yung babae at napatingin siya sa amin. Siyempre ako naman ay iwas tingin muna kasi nahihiya ako lalo na kapag nalaman niya na siyang pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Mamayang kaunti muli siyang bumaling ulit sa bintana habang umaandar pa rin ang sinasakyan naming jeep. Isang saglit pa ay nagulat ako nang pumara na yung babae.
Dumaan na kasi yung jeep namin sa tapat ng university niya. Sinundan ko yon ng tingin hanggang sa makababa na ang babae. Pero noong nasa baba na ang babae ay aksidenteng nagtama ang aming paningin. Siyempre Papa Dudut, namula ang pisngi ko noon sa sobrang hiya kaya medyo iniba ko ang focus sa mata ko. Tapos yun na nga, umalis na yung jeep namin at natanaw kong pumasok na yung babae sa gate ng university nila. Napakatorpe mo. Parang mag-hello ka lang kay ate, hindi mo nagawa. Wala na, nakababa na yung magandang dilag. Wika ni Jordan sa akin sa normal niyang boses. Hindi lahat ganun kadali Brad, okay? Hindi lahat minamadali. Katwiran ko naman sa kanya. Napailing na lamang ang kaibigan ko sa naging sagot ko. Sus pare, dapat pag may pagkakataon, sinusungga ba na? Hindi mo alam baka mamaya last chance mo na yan, sabi pa niya sa akin. Pero kahit maliit na ang chances na magkikita pa kami ng babaeng yon, ay nanatili pa rin akong positibo noon. Hindi Brad, naniniwala ako, magkikita pa kami ulit. Tsaka kung hindi man kami magkitang muli, alam ko naman kung saan siya nag-aaral. Sagot ko pa noon sa kaibigan ko. Iisa-isahin mo ang mga estudyante doon sa katabing university natin? Panunubok ni Jordan sa akin. Napangiti naman ako. Kung kinakailangan, gagawin ko. Dagdag ko pa. Brad, private yun. Papaalisin ka ng guard doon. Aniya. Hindi naman ako papasok eh. Kahit sa labas lang ako maghihintay. Sagot ko naman. Napailing na lamang ang kaibigan ko sa narinig niya mula sa akin. Bahala ka nga, mangarap ka lang dyan, libre naman yan. Biro pa niya sa akin habang natatawa. Tumawa na lamang din ako noon. Pag napasagot ko yung babaeng yun Brad, huyo ka sa akin. Biro ko din sa kanya. Papa Dudut, the first time na makita ko ang babaeng yon ay hindi ko na siya nakalimutan. Hindi naman to the extent na distracted na ako sa pag-aaral. Alam mo yung parang dumadapo siya sa isipan mo paminsan-minsan. Naalala ko pa yung paglipad ng buhok niya habang nakalingon siya sa may bintana ng sinasakyan namin. Hindi man siya nakangiti ay parang masaya pa din ang mukha niya. Sobrang ganda niya Papa Dudut, tipong kung meron siyang boyfriend gagawang ko talaga ng paraan para mapasa akin siya. Pero noong araw ngang yon ay napaisip din ako sa sinabi ni Jordan na baka nga hindi kami magkitang dalawa sa kaduwagan ko. Pero tama naman ako, hindi ba? Parang mali naman na bigla ka na lamang kumausap ng tao nang hindi kayo magkakilala. Hindi naman ata normal na basta ko na lamang siyang kausapin. Basta Papa Dudut, malakas ang paniniwala ko noon na magkikita pa kami ulit. Maliban sa magkatabi lang naman yung university namin. Nasa isang bayan lang kami. Masyadong maliit ang bayang ito para hindi ko ulit masilayan ang ganda niya. At hindi nga ako nagkamali noon Papa Dudut dahil isang araw ay muling pinagtagpo kami ng tadhana in the most awkward way. Natatandaan ko pa noon habang nasa bookstore ako at naghahanap ng librong kakailanganin ko sa pag-aaral ay aksidenteng nakabangga ko yung babaeng lihim kong hinahangaan. Siyempre nagulat ako and at the same time ay nahiya kasi mukhang nasaktan yung babae sa pagkakabanggaan namin. Agad akong humingi ng sorry pero itong babae ay mukhang may pagkasuplada pala kasi parang hindi nito tinanggap ang apology ko at naggalit pa siya sa akin. Pero siyempre humingi pa rin ako ng sorry pero nag-walk out na ito. Balak ko pa sanang habulin kasi bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. That time ay nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Pero alam mo Papa Dudut, malakas pa rin ang kumpiyansa ko noon na muli kaming magkikita ng babaeng yon. Pakiramdam ko ay lagi akong may pag-asang magtatagpo ulit kami o siguro'y defense mechanism ko na lamang yon dahil sa hindi ko siya magawang lapitan. Kaso makalipas ang 4 na araw ay hindi na nga nag-cruise ang landas naming dalawa. Pero hindi ko naman hinayaan na mamatay na din ang pag-asa ko. Alam ko ang school niya at doon ay imposible nang hindi pa kami magtagpo.
At yun nga, on the 5th day simula nung aksidente sa bookstore ay sinadya ko na ang babaeng yun sa school nila. Naghintay ako sa may labas ng university nila upang ma-check bawat estudyante ng eskwelahang yon. Matyaga ako naghintay noon, Papa Dudut. Nagdarasal ako na sana'y makita ko ang babaeng bigla na lamang tinibok ng puso ko. Hindi ko man siya kilala, pero alam ko sa sarili ko noon na siya ang babago sa aking buhay. Hindi nga nagtagal, isang himalang naganap. Nakita ko yung babae na lumabas sa gate nila. Siyempre ako kunwari ay stalk lang muna. Oo, alam kong maling mag-stalk ng babae pero hindi ko mapigilan ang sarili ko noon. Pero aaminin kong parang nanliit din ako sa ginagawa ko. Hindi kasi nakaka-gentleman. Kaya isang desisyon na ang ginawa ko. Nilapitan ko yung babae pero aksidente kong nahablot ang sukbit niyang bag. Dahil dito'y napagkamalan akong hold-upper ng babae. Aray, bakit mo hinablot yung bag ko? Magnanakaw, natatarang wika ng babae. Siyempre nagpanik naman ako sa ginawa ng babae. Hala, huwag ka namang sumigaw. Inaano ba kita? Sabi ko sa kanya. Bakit ako hindi sisigaw? Nanghahablot ka. Balik sa akin ng babae. Hindi ako magnanakaw, okay? Ano kasi naputol yung sasabihin ko nang ma-recognize ako ng babae. Ikaw nga yun. Ikaw yung nakabunggo ko sa bookstore ng isang araw. Tama ngang hinala ko, magnanakaw ka. Masamang tao ka. Tulong! Tulong! Wika nito. Miss, huwag kang mag-iskandalo dyan, nakakahiya. Sinubukan ko pang pakalmahin noon ng babae pero nagsimula nang makuha niya ang atensyon ng ibang dumaraan. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Naiirita niyang tanong sa akin. Sinubukan ko namang magpaliwanag sa kanya. Kung kanina ka pang tumahimik, nakapagpaliwanag na ako. Ganito kasi yun. Matagal na kitang hinahanap at saka sinusundan. Yun ang sabi ko pero huli na nang mapagtanto kong parang mali ang pagkakasabi ko. At tulad nga ng inaasahan ko ay na-misinterpret niya yon. Stalker ka! Rapist ka! Naku po! Riripin mo ako tapos nanakawan mo pa ako. Stalker ka! Stalker! Tulungan niyo ako! Wika pa ng babae. Pero sa puntong yon ay lumayo na ako dahil mabigat na ang akusasyon na ibinigay niya. Pagkatapos kong humingi ng sorry sa babaeng yon ay tumakbo na ako palayo sa kanya. Tapos noon, Papa Dudut, ay inis na inis ako sa aking sarili kasi mali pa ako ng pagkakasabi. At saka syempre nagkamali din ako ng ginawa kaya tuloy naging awkward ang pagkikita namin ng babaeng yon. Ganon pa man, hindi pa rin nagbago ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut. Alam kong nakakatawang isipin na nagmamahal ako sa isang babaeng hindi ko alam ang pangalan. Di ko man kasi siya kakilala o nakakausap na ng mahaba-haba ay alam ko pa rin siya, yung tipo ng babaeng mamahalin ko. Minsan naman yata talaga nararamdaman mo na lamang na mahal mo ang isang tao kahit na hindi mo alam. Tipong mahal mo lang siya at hindi mo na kailangang magdahilan pa kung bakit. Ano nga kaya ang pangalan ng napakagandang babaeng yon? Bakit gano'n na lamang niya inoccupy ang utak ko? Bakit gano'n siya kadalas tumakbo sa isipan ko? Kahit tinatarayan niya ako. Kahit wala pa kaming pinagsasaluhang tawanan ang gaan lang ng pakiramdam ko sa kanya. Samantala'y hindi pa rin ako tumigil noon sa pag-aabang sa kanya. At dahil nga sa hindi ko alam ang schedule niya. Since alam niyo naman pag college, iba-iba ang schedule natin. Kaya umasa lamang ako noon sa chances. Kung hindi ko siya makita ay sumusubok ako sa ibang araw. Pero syempre hindi na ako nagpapakita kasi alam kong matatakot na naman siya sa akin. Sa pagkakataong kasing to ay parang kontento na muna ako sa pasulyap-sulyap. Okay na kasi akong nakikita lamang siya. Nabubusog na ang mata ko. Natutuwa pa ang puso ko. Sabi nga sa akin noon ni Jordan infatuation lang daw tong nararamdaman ko. Pero sa nabasa ko kasi, Papa Dudut, nagtatagal lang ang infatuation ng 1 linggo. Pero lampas 1 linggo na
Pero ayun, matayog pa din ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw, Papa Dudut, ay lalo pang tumatag ang pag-asa ko dahil ang tadhana ay talagang gumagawa ng paraan para magkita kaming dalawa. Yun ang akala ko dahil sa isang party ng common friend ay nakita ko ang babaeng hinahangaan ko. Pero nagtaka ako, Papa Dudut, kasi hindi niya ako kilala. Kinausap ko yung babae at nakipagkilala ko. Nalaman kong Pia ang kanyang pangalan at meron pala siyang kakambal. At yung kakambal niyang yon ang siyang babaeng hinahangaan ko. Samantala mabait si Pia at kasing ganda rin ang kakambal niya. Ang pinagkaiba lang nila ay ang hairstyle nila. Straight hair kasi yung babaeng hinahangaan ko, while si Pia ay kulot na mahaba ang buhok. Anyway, aminin ko kaagad na nag-click kaming dalawa ni Pia sa isa't isa. Ewan ko ba, pero nakalimutan ko nung araw na yon yung babaeng hinahangaan ko na Sophie pala ang pangalan. So ayun na nga, Papa Dudut. Madali kaming naging magka-vibes ni Pia at sa mahabang kwentuhan namin ay hindi namin namalayan ang oras. Nangihinayang pa nga ako noong magpaalam na siya sa akin dahil hanggang 11 PM lang daw siya dahil strikto ang mga magulang nila. Habang paalis na si Pia, nakatingin lamang ako sa kanya. Tulala habang iniisip ko noon na sana si Pia ay si Sophie na lamang. Pero ayon, nanatili pa rin ang paghanga ko at pag-ibig kay Sophie na mailap sa akin. Yun nga lang, ang madalas laman ng panaginip ko noon ay si Pia na. Kaya tuloy sa pagising ko, napaisip talaga ako, sino ba talaga ang dapat? Si Sophie o si Pia? Samantala kinabukasan ay muling nagsalubong ang landas namin ni Sophie. Na-distinguish ko siya from Pia sa pamamagitan ng kanilang hairstyle. Sinubukan kong lumapit para makipag-usap lalo na nang mapansin kong magbabayad na siya ng pamasahe sa jeep. Kumusta? Naku, wag ka na magbayad. Ako na magbabayad para sa iyo, sabi ko pa noon sa kanya. Pero sinimangutan lamang ako ni Sophie. No, hindi na, may pambayad ako. Bulag ka ba? Eto, hindi ba? May pambayad ako, sabi pa niya sa akin. No, okay lang sa akin. Ako na lang. Ako na magbabayad, okay? Ang sabi ko, hoping na papayag siya sa gusto ko. Pero lalong napasimangot lang si Sophie sa akin. Alam mo, hindi ka lang stalker, makulit ka pa. Stalker pa din ba ang tingin mo sa akin? Sabi ko, feeling disappointed na ng mga panahong yon. Of course, minsan ng stalker habang buhay ng stalker, no? Ewan ko sa'yo. Naku, kung hindi lang ako nagmamadali, bababa na ako, sabi pa niya sa akin. Ang sungit mo naman, buti pa yung kapatid mong si Pia, ang bait-bait, sabi ko sa kanya. So nagkita na pala kayo ng kakambal ko. Pero tulad pa rin ng dati, hindi pa rin maganda ang naging kinalabasan. Siguro dahil na rin sa pangit ang naging first impression niya sa akin. At dahil sa pagtrato niya sa akin noong araw na yon, alam ko na ang kalalabasan nito. Papadudot ng araw na yon ay tinigil ko na ang kahimangan ko sa kanya. Namulat ng mata ko sa realidad na hindi talaga pwedeng magustuhan ka ng taong gusto mo. Hindi pwedeng laging masunog ang nais mo. Oo, pwedeng pagtrabahuhan para makuha. Pero may mga bagay lang talaga kahit gaano po pagtrabahuhang makuha, kung hindi para sa iyo ay hindi mo pa rin makukuha. Kailangan mo lang tanggapin at mag-move on na lamang. Ilang buwan din bago ko matanggap sa sarili ko ang kinahinatnan namin ni Pia at nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko dahil malapit na din naman ang finals. Total ay pag-aaral naman ang pinunta ko sa school at hindi ang manligaw o magkaroon ng karelasyon. Okay na ako talaga, Papa Dudut. Bumalik na ang dating sistema ko hanggang sa muli kaming pagtagpuin ng tadhana ni Pia. And the rest is history dahil matapos kong makuha ang cellphone number niya ay naging textmates kami. Pero nung hindi na nauso ang text messages ay sa Facebook at Messenger ko na siya kinausap. Madalas kaming mag-video call sa isa't isa hanggang sa yun na nga na-develop ang feelings namin ni Pia para sa isa't isa. Samantala si Pia na rin ang naging daan
para magkabati rin kami ni Sophie. Humingi siya ng sorry sa akin at ganon din ako sa kanya. Naging friends din kami pero nawala na yung nararamdaman ko para sa kanya dahil ang puso ko noon ay inuokupa na ni Pia. Hanggang sa isang araw ay nag-decide na kami ni Pia ng babago sa aming buhay. Nakuha ko na ang kanyang yes na sagot. Pumasok kami sa isang relationship at confident kaming pareho na magiging maganda at everlasting ang aming pagmamahalan. At hindi nga kami nagkamali dahil tumagal talaga kami. At sa kada araw na lumilipas ay lalo naming minamahal ang isa't isa. Hindi man kami ang tinadhana ni Sophie pero nagpapasalamat na rin ako dahil nakilala ko naman si Pia. May better plans pala ang tadhana para sa akin. Papadudot yun yung sinasabi ko sa inyong konsepto. Lahat ng bagay sa mundong ito ngayon ay madali na. Lahat electronic na. Lahat dipindot, lahat ay automatic. Pero sa pag-ibig ay hindi pala katulad ng buhay na dumadali. Kahit maging moderno na ang mundo, hindi ibig sabihin noon ay mababago na ang pag-ibig. Still, it took time para maging perfect. Hinahasa at hindi pwedeng isang salang lamang yon. Katulad ng nangyari sa akin with Sophie, minadali ko ang feelings ko so nasaktan lamang ako. I learned, papadudot, na bawat bagay na mahalaga sa atin kailangan nating pagtrabahuhan ng maigi. Basta kasi mararamdaman mo na lang na yun na. This is for me at siya na ang mamahalin ko habang buhay. Look at me, after 2 years being in a relationship with Pia ay nag-marriage proposal na ako sa kanya. At tinanggap niya yon, papadudot. Nagpaplano kaming magpakasal ni Pia pagkatapos kong graduate ng college at makapasa sa board exam. Kaya ang masasabi ko ay focus lang sa goal at marireach mo rin yon with proper action. Sa ngayon, papadudot, ay 5th year na ako at gagraduate na. Going stronger pa rin kami ng fiancé kong si Pia. Sobrang saya, papadudot, lalo pat nabalikan ko na naman ang nakakatawang storya naming dalawa. Sana'y marami kayong natutunan at muli maraming salamat and more power sa inyong napakagandang programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Rafael. Maraming salamat, Rafael, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Totoo talaga na minsan ay mapaglaro ang tadhana pero palagi mong tatandaan. Something happens for a reason. At pagkikita ninyo ni Sophie ay isang plano ng tadhana para mag-cruise ang landas ninyo ng ultimate love mo na si Pia. Yung inakala mong nawala na sa'yo ang taong gusto mo only to find out na may better pa palang darating para sa'yo. Sabi nga sa kasabihan, destiny is not designed by mere mortals like us. It is crafted by God. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos. Hayaan natin gawin niya ang plano para sa buhay natin. Dahil anuman ang plano ng Panginoon sa atin ay sigurado namang maganda yon. Kaya nga sa mga wala pa ring pag-ibig o naghahanap ng pag-ibig, huwag nang mainip. May plano sa atin ang Diyos. At darating ang tamang pag-ibig sa tamang panahon at tamang tao. Para po sa mga nakakatakot na kwento, hanapin ang Kaistorya YouTube channel. At ang Gian Gianna Vlogs naman para sa aming weekly family vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay makikita sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Abangan nyo din po ang mga t-shirts na ipalalabas ni Papa Dudut na may mga limited designs na para sa inyo. Sa mga interesado, abang-abang lang po. Comment down below. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.